Proyekto Helmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Alex. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol sa sari-saring karanasan namin sa mga aswang. Hindi ko ito partikular na karanasan pero kasi Sir Seth, dito sa lugar namin ay meron kaming karatig barangay na noong mga panahong bata pa ako ay kilala sa barangay kung saan napakaraming nakatira na mga angkan na mga aswang. Etong isang karanasan na yung ate ko. Meron siyang matalik na kaibigang babae. Nag-aaral yun sa pinag-aaralan kong paaralan. High school ako noon nung makilala ko siya. Nakatira sila sa kalapit barangay namin. Naroon din nakatayo ang eskwelahan na ito kung saan ako nag-aaral. Close sila ni ate kahit hindi sila magkaklase at batchmate. Ewan ko kung paano sila naging malapit sa isa't isa. Siguro sa mga activities at organization sa eskwelahan. Friendly din kasi yung babae na ito kaya marami din siyang mga kaibigan. At isa na doon si ate. Naging matalik na kaibigan niya pa ito. Itong babae na ito, may haka-haka, Sir Seth, na may salahi nga daw. Isang araw, bumili ako ng merienda sa kantin. Kitang-kita ko na nahulog yung matulis na parte ng stick ng barbecue sa paa ng babaeng yon. Ang nakapagtataka, Sir Seth, bumaon ito mismo sa balat niya. Talagang magtataka kagawa ng paanong nabaon yung stick ng barbecue sa balat nun. Parang napakalambot naman ata ng balat ng paa niya, di ba? Para bumaon agad ang stick ng barbecue. Pwede namang mag-bounce lamang yan. Ginaya ko pa yung nangyari sa kanya. Hinulugan ko ng matulis na stick ng barbecue yung paa ko pero walang nangyari. Gaya ng sabi ko, yung angkan o yung pamilya nila ay may haka-haka at pinaghihinalaan na aswang. Dagdag mo pa na yung barangay kung saan ako nag-aaral. Yun yung barangay na tinutukoy ko kanina. Na halos lahat umano ng mga tao doon may lahi. Yung eskwelahan kasi na yun, Sir Seth, kung saan yung barangay na may mga bantog na mga ganong nilalang. Yun yung pinakamalapit sa amin. Noong mga panahon na yun, di namin kaya makipagsabayan sa ibang nag-aaral sa mga bayan-bayan na may mga sariling sasakyan o hindi kaya ay namamasahe pa. Kaya kahit ganon, pinapaalalahanan na lamang kami ni Mama na wag daw kaming kumain sa mga bahay ng mga kaibigan namin kapag inanyayahan kami. Halos lahat ng mga kaklase namin ni ate taga ron. Kasi nandun din sa barangay nila nakatayo nga ang paaralan na ito. Kapag sumasapit naman yung araw ng piyesta, inaanyayahan naman kami ng mga kaklase namin noon. Malinaw ko lamang, Sir Seth, na hindi naman ng lahat ng taga-ron aswang. Sabihin na lamang natin na maraming porsyento. Kapag ganon, tumatanggi na lamang kami kasi alam naman namin na hindi kami papayagan ng mga magulang namin. Tuwing papalapit na ngayong piyesta sa barangay na yon, halos hatid sundo na kami ng mga magulang namin para makasigurado lamang sila na uuwi kaming ligtas at uuwi kaming maayos. May naging guro din ako noong elementary na sobrang maputla ang kulay ng balat niya. Yung tipong hindi naarawan. Tapos nung high school ako, nalaman ko kung saan siya nakatira. Kapag umuwi ako galing eskwelahan o pumapasok ay dinadaanan ko pala yung papasok doon sa bahay nila. Maraming puno doon at parang hindi natatamaan yung araw ng bahay na yon.
Nakakatakot tingnan ang paligid ng bahay niya. At siya lamang talaga mag-isang nakatira simula pa nung kabataan ko. May haka-haka pa noon na yung nakatira daw noon dati ng mga magulang niya, mga patay na. Pero noong mga bata-bata pa mga ito ay bantog din sa pagiging aswang. Tsaka nung elementary ako, ni minsan ay hindi ko ito nakitang nakikipagsalamuha ng matagal sa ibang guro. Lalong-lalo na sa pagkain. May dala itong sariling baon niya. At kapag kumakain ito ay talagang bigla na lamang itong mawawala. Hindi mo alam kung saan siya kumakain nun. Ang isa pa sa medyo nakakamangha dito sa lugar na ito o sa barangay na ito, meron silang sariling pamilihan na may kaliitan lang naman. Tapos bentahan dito sir at mga karne. Tapos magtataka ka talaga sir at na kung gusto mong pumunta o mamili dito, yung dadaanan mo, liblib na liblib. Malayong malayo siya sa may kalsada. Tuwing uwian namin sa hapon noon, bumibili ako doon ng prutas. Lalo na kapag dumadaan kami sa shortcut. Nakabili na rin ako ng 2 beses sa karne doon sa may palengke nila. Pero noong mga panahon na ito ay hindi ko pa alam yung tungkol sa barangay na yon na may mga aswang nga doon. Hindi din kasi kinikwento sa akin ng mga magulang ko nung kabataan ko. Nalaman ko na lamang ito mula sa magulang ko nang may mangyaring hindi ko inaasahan noon. Bali ang nangyari noon, nagpabili si nanay sa akin ng karne. Kabilin-bili na ni nanay noon na doon ako bumili sa palengking malapit sa simbahan, sa kabilang barangay. Ang problema Sir Seth, bukod sa medyo may kalayuan ito, wala naman akong sasakyan na bisikleta noon. Marami pang aso sa kalsada. Takot na takot ako sa aso noon. Kaya ang ginawa ko, doon ako sa kabilang barangay kung saan may mga bantog na aswang bumili. Dumaan ako sa likod o shortcut noon. Dumiretso ako at bumili noon. Yung sobra o yung binigay na pera o sukli sa akin ng aking ina ay binili ko ng prutas doon. Nung kinain ko ito, sumakit yung tiyan ko. Pero hindi ko naman sinisi doon. Yun nga lang Sir Seth, noong niluto na ni nanay yung karne, hindi maalis-alis ng aking ina yung malansang amoy nito. Tapos nung habang palapit na gusto niyang tikman yon, para bang may pumipigil sa kanya. Gusto niyang iluwa. Takang-taka si nanay noon dahil nung tinanggap niya nga ito galing sa akin, napakasariwa nito tingnan. Pero bakit habang niluluto yon, habang hinahaluan ni nanay ng bawang at asin, bigla na lamang nag-iba yung amoy. Nag-iba yung tekstura. Naging malapot na hindi kaaya-aya ang amoy doon pa lamang habang umuusok ito na niluluto ni nanay. Tinanong ako ni mama kung saan ko raw nabili ang karning yan. Nung una ay hindi ko sinabi sa kanya ang totoo dahil natatakot ako na bulyawan na ako na hindi ako sumunod. Nung una ay tumanggi pa Sir Seth. Pero nung hindi ko na rin mapigilan ang sakit ng tiyan ko, umamin na ako kung saan ko binili yon. Siyempre nagalit si mama. Pinagamot naman ako. Pinagsabihan niya ako na wag na ulit akong bibili doon sa lugar na yon. At kung saan niya tinuro na doon ako bumili ng karne o kung ano pa mang kinakain ay doon lang. Paunti-unti na rin nilang kinikwento sa akin noon ang tungkol sa barangay na ito. Grabe yung kilabot ko noon Sir Seth. Siguro kung alam ko yun ng simula pa lang, baka hindi na ako tinamad para sundin ang utos ni mama kung saan ako bibili. Tapos ito pa Sir Seth.
Yung isa kong ate na may anak na. Bumisita sila sa bahay namin kasama yung pamangkin ko. Nasa edad 1 taong gulang noon. Hiyakin din yung bata na yun kapag hindi siya nakakalabas ng bahay. Sinanay kasi nila ate na laging nasa labas yun. Laging sinusunod ang gusto. Kaya kapag hindi nasunod, umiiyak. Gabi noon. Gustong-gustong lumabas ng bata. Hindi pumayag si ate dahil gabi na nga, umaampon pa. Iyak ito ng iyak. Hindi rin basta-basta napapatahan nun. Halos gabi-gabi, Sir Seth, nangyayari yan. Hindi tumatahan yung bata na ito. Isang gabi, mga bandang 11:00, umiiyak ulit ito. Sinabihan na ni Mama si ate noon na patahanin na niya yung kanyang anak dahil gabi-gabi na lamang ganon. Baka raw kasi may makarinig na kung anong mga nilalang sa tabi-tabi. Yung ate ko gawa ng matagal na nawalay sa amin ay hindi naniniwala sa mga ganon. Tsaka hindi niya rin mapatahan talaga yung pamangkin ko noon. Lalo pa itong umiyak na malakas. Tumayo yung ate ko para magtimpla ng gatas. Pumunta siya sa kusina namin. Nagulat si ate nang may nakita siyang maliit na itim na uwak na nakatayo sa gilid ng bintana. Ang medyo namangha at nakapagtataka para kay ate noon. Lumiliwanag na pula yung mga mata nito. Masakit umano makatingin. Pagkakita niya ng uwak na yon, mabilis na lumipad ito palabas ng bintana ng bahay namin. Lumipat ito sa may bubungan. Laking pagtataka ni ate noon na pagkaangat ng ibon pataas sa may bubong. Konting pagaspasan na lamang umano yung narinig niya. Kasabay noon ay narinig namin na may parang mabigat na bumagsak doon sa may bubong. Akala mo umano binagsakan ng 2 sako na may punong laman ng palay noon. Narinig namin yung lahat. Ang ginawa ni ate, pumunta ito sa kwarto at kinuwento sa amin yung nakita niya. Sinabihan siya ni Mama. Yan na nga sinasabi ko sa'yo. Patahanin mo yung anak mo. Alam mo naman na maraming nababalitaan na aswang dyan sa kabilang barangay. Medyo tumahan naman sa pag-iyak yung pamangkin ko nung may gatas na siya. Nung mga panahon na yun, Sir Seth, takot na takot ako gawa ng wala rin si Papa sa bahay nun. Nasa trabaho siya. Sabi ko nga sa sarili ko noon, Sir Seth, nung malaki na ako, maswerte pa rin ako dahil sa sobrang dami ng pinaghihinalaang aswang doon sa barangay na yon. Mabuti at hindi ako nabiktima ng mga nilalang na ito. Hindi katulad sa mga ibang kapitbahay at kabarangay ko na may nangyaring kababalagan sa kanila. May isa kaming kapitbahay. Ayon sa ina niya, nung buntis pa umano yung anak niya, napapansin daw nila na madalas may dumadaang babae na hindi naman nakatira sa barangay namin. Taga kabilang barangay umano ito. Hihinto yung babae na yan sa tapat ng kanilang bahay. Saka lamang ito aalis kapag napansin niyang alam ng mga ito o nakikita siya ng mga nakatira doon. Tuwing umaga, nakasanayan ng maglakad ng babaeng ito, nagpapaaraw. Doon ay madalas niyang napapansin, Sir Seth, na may mga hindi pamilyar na mga tao o hindi mga tagaron na nakatayo sa hindi kalayuan at nakatitig lamang sa kanya. Minsan pa nga umano, isang gabi, sumilip lamang siya sa bintana dahil hindi siya mapakali. Laking gulat niya nang may nakita siyang itim na lalaki at titig na titig ito sa kanya. Kinuwento niya ito sa kanyang ina. Ang buong akala naman nila noon
ay yung isang kabarangay namin ito na madalas manghuli ng palaka para ulamin. Sa likuran kasi ng bahay ng buntis na ito, napakaraming mga palaka doon. Maraming namamanlo o yung mga nanguhuli kumbaga. Habang lumalaki din yung tiyan nun, tuwing kalaliman ng gabi ay lagi itong nagigising tong buntis na ito. Hindi niya may paliwanag pero madalas siyang nagkakaroon ng hindi kaaya-ayang panaginip na may halimaw umano na kumakain sa may tiyan niya. Winawakwak umano ang sinapupunan niya. Hanggang sa isang gabi, naiwan lamang itong saglit na mag-isa sa bahay. Nagulat na lamang lahat ng mga tagaran nang bigla na lamang sumigaw yung babaeng buntis sa kwarto niya. Agad naman nila itong napuntahan. Pero pagkarating nila sa kwarto nito, wala na itong malay. Takang-taka sila siyempre. Wala namang kakaiba sa kwarto niya. Pero nang siyasatin nila ng maigi, Sir Seth, meron silang napansin sa maliit na butas na kung saan nakatayo yung haligi ng bahay na yon. Parang may kung anong malangis na maitim na parang pinahid umano na uling na merong langis. Basta gano'n. Dagdag pa dun, Sir Seth, na parang merong munting pula o dugo na sumabit doon sa pako. Yun na pala ang tanda at hindi nila alam na inuunti-unti na ng nilalang itong babaeng ito. Yung isa pa kasi talaga, Sir Seth, na nakakapanghinayang ay ewan ko ba kung bakit madalas nilang iniiwang mag-isa yung babae na ito. Pinagsabihan na sila ng manggagamot na huwag nilang iwang mag-isa. Pero hinahayaan lamang nila ito. Mabuti na lamang, Sir Seth, at hindi nagtagal. Siguro parang mabaliw-baliw na kasi yung babae na ito na gabi-gabi na lamang yun yung napapanaginipan niya. Nagpasya na lamang ito na magpakalayo-layo saglit. Pumunta sa kamag-anak niya na nasa malayong probinsya. Etong sumunod naman ay nangyari sa isang babaeng itago na lamang natin sa pangalang Joyce. Bagamat dito siya nakatira sa barangay namin, ang bahay nila nasa boundary ng kagubatan kasi doon nakatira yung asawa nito. Sila lamang dalawa sa bahay na yon. Yung asawa niya naman ay may trabaho sa ibang barangay. Isa yung proyekto para mapaayos ang kalsada. Sa madaling salita ay naiiwan lagi ang asawa niya na ito na mag-isa sa bahay. Medyo lapitin yung babae na ito, Sir Seth. Na tanyag pa nga ito gawa ng muntikan na rin itong makuha ng engkanto. Maganda kasi. Buti at malakas ang nakuha nilang albularyo kaya tinigilan ng babae ng engkantong yon. Hindi nga engkanto yung kumuha sa kanya pero nadali naman siya ng aswang. Simula nung pangyayari na yon tungkol sa engkanto, hindi na siya hinahayaang mag-isa ng asawa niya. Yung magulang, kamag-anak at mga kaibigan niya. Hinahayaan na siya ng lalaki na dalawin siya o gumala ang babae kasama yung mga kaibigan nito para hindi siya mag-isa sa bahay. Yung lalaki din kasi na ito, may pagkasiloso. Ayaw niyang sumama kung kani-kanino yung babae dahil baka may gawin itong pagtataksil. Kasi sa nakaraan, alam niya ang ugali at pinagagagawa ng babae kaya siguro ganun siya kahigpit. Lalo na at maitsura yung asawa niya. Simula nung nabuntis ang babae, lalo na nung malapit na itong mga anak, lalong bumalik ang pagkahigpit ng lalaki dahil concern nga ito dahil baka mapano ang anak nila. Medyo magbubat-gubat pa ang tinitirahan nila, diba? Hindi din maayos ang daanan nun. Kaya bukod sa paghihigpit, hinayaan niya na lamang ang mga kaibigan ng babae at kamag-anak na dumalaw sa bahay. Pero syempre may mga panahon na hindi dumadalaw ang mga ito dahil abala din naman sila. Hapon yon, nung kinuwento ng babae sa asawa niya na may bagong kaibigan siya at araw-araw umano itong bumibisita sa bahay nila.
Sinabi niya na sobrang bait umano ng babae dahil nagbibigay pa ito ng mga prutas noon. Nung marinig yun ng lalaki, sinabi niya sa asawa niya kung ganun ay hindi niya na raw kailangan na dalawin pa siya ng mga ibang kaibigan nito dahil madalas naman palang may kasama ito. Yung lalaki kasi Sir Seth ay medyo, sabihin na lang natin na para lamang makampante siya. Talagang pinapapunta yung mga kaibigan doon. Pero dahil nga sa nakaraan ay hindi buo ang tiwala ng lalaking ito sa mga kaibigan ng kanyang asawa. Dahil alam ng lalaki na may pagkakaladkarin yung mga kaibigan ng babaeng ito. Pumayag na lamang ang babae sa sinabi ng kanyang asawa. Ang mahalaga ay may kausap siya para hindi siya maboard na mag-isa lamang siya sa bahay. Pero hindi alam ng lalaki, Sir Seth. Laking pagkakamali niya na hindi niya kinilala ang bagong kaibigan ng misis niya. Noong mga panahon na yon, meron na din palang napapansin itong kakaiba yung babaeng buntis sa bago niyang kaibigan. Bukod sa kakaiba yung amoy nito na para bang naliligo palagi sa langis, maselan din umano ito sa pagkain. Kinikwento niya ito sa may asawa niya. Binaliwala naman ng lalaki sa kadahilan ng yung pagiging amoy langis naman ay medyo normal yun sa iba. Kumbaga, yung lola niya nga daw ay naliligo noon sa langis na galing sa may niyog diba? Hanggang sa isang gabi noon, umuwi ito galing sa trabaho yung lalaki. Tinawag niya yung asawa niya at sinabing, bakit hindi nakabukas ang ilaw? Nakasanayan na kasi ng lalaki na sa tuwing umuwi ito, kahit pa tulog na yung asawa ay may iniiwanan itong ilaw o lampara. Minsan sa labas ng bahay, minsan malapit sa pintuan kung saan siya papasok. Pagkapasok ng lalaki, nangapa-ngapa pa siya noon, gawa ng napakadilim na. Dahan-dahan siyang humawak doon banda sa may lamesa hanggang sa mahawakan niya yung lampara. Sinindihan niya ito para magkaroon ng ilaw. Saktong pagkabukas niya noon, meron umanong tumalon na hindi niya alam kung pusa ba yun pero maitim na madulas na gumagapang umano na dumaan sa kanya. Ang buong akala niya ay pusa lamang yon. Galing ito sa kwarto nila. Nilingon ng lalaki kung saan ito pumunta pero bigla na lamang itong nawala. Dahil sa hindi niya na ito nakita ay hinayaan niya na lamang, Sir Seth. Pero noong unti-unti niyang binitbit yung lampara na ito, nagulat siya. Dahil may dugo sa sahig papunta sa kanilang kwarto. Bigla niyang naisip ang kanyang asawa. Dali-dali siyang tumakbo at pumasok sa kwarto noon. Tanging hiyaw na lamang umano ang nagawa niya noon. Nang makita niyang nakahiga ang kanyang asawa, duguan ito. Maliit na ang tiyan. At ang dugo ay nanggagaling mismo sa may sinapupunan nito. Muling naalala ng lalaki ang isang maitim na bagay o isang maitim na hayop na dumaan sa kanya noon. Bumukas pa siya ng bintana para silipin kung saan nagtungo pero wala na. Sinisi ng pamilya ng babae ang lalaki dahil sa pagdadamot niya sa babaeng buntis, nasawi ito. Siyempre, Sir Seth, kumalat sa buong barangay namin yung pangyayaring yon. May pinaghihinalaan pero walang eksakto o sapat na ebidensya. Tsaka isa pa, para bang doon naalala o na-realize ng lalaki na ni minsan ay hindi niya nakita itong babaeng kaibigan na sinasabi ng asawa niya. Pero itong pinaghihinalaan, tawagin na lamang natin siya sa pangalang Sheila.
Yung Sheila na yon, sabi nila, talagang normal na tao umano yun dati. May kaibigan din umano si Sheila na hinihilala ng mga nakakarami sa barangay namin na isang aswang. Kaya nga paulit-ulit na pinapaalalahanan ni Mama si ate noon na huwag masyadong paladikit sa kaibigan na tinutukoy ko kanina sa unang parte ng kwento. Medyo matakaw daw itong si Sheila. Kaya kapag may pagkain na binibigay ang kaibigan niya na ito, hindi niya tinatanggihan. Pumupunta rin siya tuwing piyesta sa bahay ng kanyang kaibigan dahil sa napakaraming mga handa ang mga ito. Ayon pa sa kanila, ang paraang ginagawa ng nilalang para hawaan ng isang tao ay sa pamamagitan niya ng pagkain. Hanggang sa isang gabi umano, na naginip daw si Sheila na may tumutubong pakpak sa likuran niya. Kinuwento ito ng babae pero binaliwala na lamang ng pamilya niya dahil panaginip lamang ito. Natural lamang. Madalas kapag gabi, napapanaginipan ni Sheila at habang tumatagal ngang panaginip niya na ito, pahaba o mano ng pahaba yung pakpak niya sa panaginip niya na yon. Hanggang sa isang gabi, Sir Seth, naging halos kompleto na umano yung pakpak ni Sheila sa panaginip niya. Magmula din ang araw na yon, iritang-irita na siya kapag kumakain siya ng mga pagkaing may asingan at bawang. Nagsisimula na rin siyang maglaway at maghanap ng mga karne na hilaw. Kahit namamalengke umano sila, makakita lang to ng sariwang karne. Naglalaway na ito. Hanggang sa hindi na nila mapigilan ito na talagang gusto na talagang kagatin yung mga hilaw na karne. At dahil sa ganoong kinikilos ni Sheila, humingi na ng tulong ang mga magulang niya sa manggagamot. Kinuwento rin nila sa panggagamot ang mga panaginip ni Sheila. At doon sa pagtatawas ay nalaman ang nangyari sa kanya. Ang malala, Sir Seth, huli na umano ang lahat ng mga panahon na yon. Hindi na pwedeng tanggalin kay Sheila ang pagiging aswang dahil mamamatay umano ito. Wala na rin itong magagawa ang manggagamot gawa ng kumpleto na yung pakpak ng dalaga. Kung maaga lamang umano nagsabi sa kanya, nung hindi pa kumpleto ang pakpak ayon sa panaginip ng dalagang ito, may pagkakataon pang maging normal si Sheila pero wala na eh. Hindi na kayang maibalik pa ito. Magmula nga noon, Sir Seth, ay nahiwalay na umano si Sheila sa pamilya niya. May isa pa silang lupain noon at doon siya pinatira. Bagamat walang sapat na ebidensya, halos pilitin pa umano ng lalaki na asawa noong namatay na buntis na sugurin ito pero syempre pinabarangay siya, pinapulis pa. Wala din naman kasi talagang paniniwala o ebidensya na batas laban sa mga aswang, di ba? Kaya purong haka-haka lamang lahat yon. Pero yung manggagamot na nagtawas o tumingin dito sa bangkay ng asawa niya, isa lang ang sinasabi, na aswang ang umatake sa dalagang yon. Habang tumatagal ay paunti-unti ng Sir Seth na naging normal ang lahat doon sa karatig barangay na sinasabi ko. Hindi ko alam kung paano nangyari yon pero nung unti-unti nang dumami yung mga tao at nadagdagan yung mga manggagamot o albularyo doon sa lugar na yon. Para bang namatay na lamang bigla yung mga haka-haka tungkol sa aswang. Tsaka isa pa, yung napansin nila mama noon, may mga pamilya o mga taong bigla na lamang nagsilikas sa baryo na yon. Hanggang ngayong moderno na ang panahon.